Magandang araw po muli mga Pinoy Baryanatics. Ano po? Meron po akong i-share sa inyo ngayon po na sa aking pananaw talagang medyo may kakaibang katangian pong itong 5 piso na ito, no? BSP series po na year 2001 po. Marami na po yung na content yan, po. Pero ito po kasi talagang nakakatuwa ito, no? Nahirapan din po akong hagilapin ito, mga Baryanatics, po. Kaya doon po sa mga may ganitong klase ng barya, no, na year 2001, siguro po paki-comment na lamang po, no, kung may hawak kayong ganitong klase. Ang kakaiba po rito, may dalawa po tayong sisipatin dito. Kumbaga yung distinguishing mark po na masasabi natin, no, yung magiging palatandaan yan, no? Pero ito po mga Baryanatics, again po, nabibilang po ito, no, sa aking pananaw bilang pumapasok po itong variety coins, mga Baryanatics, no? Ngayon sa variety tinatawag, iba po yung again, no, yung alam po nating variety na mga reverse 1, reverse 2. Hindi po ganoon, po mga Baryanatics. Ang tinutukoy ko pong variety, again po, ito po ay nabibilang na double die variety coins po. Tatandaan niyo po yun, pag sinabing double die, kabilang po yan sa mga tinatawag na variety coins. Hindi po siya mint error. Po mga Baryanatics, sa pagbabarya po, no, ang kalimitan po dyan na pinagbabatayan pagka nangungulekta, yung pong tinatawag na mint error at variety coins. Yun po, magkaiba po yan, po, hindi po yan magkapareho. Kumbaga may magkaiba po talaga siya. Mint error po siya at yung isa naman po ay variety coins. Ito po, sa akin pong pananaw mga Baryanatics, po, nabibilang po sa tinatawag na variety coins dahil nga po pumasok po ito, no, double die. Classics po ang aking pong pananaw dito. Ito pong 5 na ito, no, mga Baryanatics, ito, yan pong 5 na yan, pare-pares po yan. Ito lang po talaga yung medyo iba, no. So tignan po muna natin ito, no. Yung kumbaga yung sinasabi kong distinguishing mark po niya na palatandaan, no, na una-una po yung mga script, yan po yung talagang ikalawa po dyan yung pagtimbang, no. Pero sa ngayon po, no, nasira yung aking weighing scale po, kaya dito na lang muna po tayo sa appearance niya, no, yung kumbaga yung visible sa ating mga mata na no, mga distinguishing mark na sinasabi. Ito na po, yan yung mint mark po, number 1 po yan na inyo pong mapagbabatayan, mga Baryanatics. Problema ko lamang po improvise po, no, sa masipat natin. Ayan po mga Baryanatics, try nga po natin sa nakasandang. Yan, tingnan nyo po yung mint mark po nito, mga Baryanatics. Yan, yung 5 pong hawak ko na pinakita ko sa inyo na sample natin, pares po sila, lahat po ganyan yan. Sa pag-isa ito, yan yung pangalawa. Yan, ganyan po yan, 1, 2, 3, 4, 5, pare-pares po sila, mga Baryanatics. Po, tignan naman po natin itong isa na ito na talaga naman pong yan, no, napakaganda po ng mint mark po nito, sa akin pong pananaw, po mga Baryanatics. Hindi po siya talaga pumapasok na regular coin, no, o yung normal na barya po. Nagkaroon po talaga siya ng katangian, mga Baryanatics, dito lamang po sa mint mark po na ito, no. Halatang halata na po yung kanyang pagiging distended, doubling po, no, o yun nga yan po yung letter B na yan, puno siya, na-feed po siya, no. Yung P at I po, extra thickness din po, no.
Halos lahat naman po nung ano niya, yung number 3 rin po. Ayan. At ito pong kanyang zero, talagang parang bilog na eh. Ayan, ganyan po mga kabananatics. Ano po ang talagang masasabi kong napakaganda ng naging katangian nito, yung mint mark po na yan. Sa aking naalala ko po kasi ito may mga na to may mga naghahunt na po nito itong ganitong klase ng barya, mga kabaryanatics. Ano po, ayan, yung mint mark po, ang palatandaan po sa kanya na talagang medyo kakaiba siya kasi nag-spread po yung kanyang appearance, kumbaga lumapad po. Tignan po natin itong ito yung mas matindi po, yung reverse po yan, mga kabaryanatics. Parehas naman po silang 2001, po, nakita nyo naman po siguro, ayan. Ayan, tignan nyo po itong sun, itong araw po na ito, ayan po ang ating pagbabatayan, yung mga normal coin po, ayan mga kabaryanatics, normal coin po siya. Ayan, yan, mga normal coin po yan, mga kabaryanatics. Ito pong asa na ito, yan. Ngayon tingnan po natin yung ating kakaibang barya. Ayan. Kahit po yung script po nito talagang ibang klase, sobra yung pagka extra thickness po niya. Ayan mga kabaryanatics, obvious naman po kung nakikita niyo yung pagkabilog niya, talagang super spread po yung nangyari sa kanya, tapos yung sinag, hindi na po dapat po kasi may tulis yan, sinag yan, araw nga po siya po bilog, mga kabaryanatics. Ayan po, nagmisto lang na siya, bulaklak na nga dati, hindi na araw para sunflower na naging dating niya, naging image niya. Nakikita niyo po ito mga kabaryanatics, bumilog na po siya. Dapat po kasi medyo siya, ayan, may tulis pa siya ayan, may mga tulis po kasi yung dulo niyan. Pero ito pong kakaiba nating barya ay talagang nagmistulang, mukhang bulaklak na, hindi na siya naging araw Yan po mga kabaryanatics, sabi ko po sa inyo yan po ay nabibilang sa tinatawag na distended hobgoblin. Po kung inyo po naaalala yung kinontent po nating na year 2002 na 5 piso rin ganito sila po ay mga distended hobgoblin. Pero ito po yung pinakamagandang unang nakuhang classics double die sa aking na nakuha talaga. Extra thickness po talaga siya. Yan yung kanyang script wala talagang napakaganda. Ito nagmistulang bulaklak na mga kabaryanatics ayan po talaga namang ibang klase yung kanyang pagiging variety coins. Ayan po, tatandaan niyo po hindi po siya mint error mga kabaryanatics. Pero wag niyo naman pong mapagkamalian po. Hindi po porkit hindi siya mint error hindi nangyari sa minting process. Minting process din po ang double die mga kabaryanatics. Pag sinasabi pong minting process po, doon mismo sa paggawa sa kanya sa chamber mismo nangyayari yan. Yung mga mint error, double die, variety coins, yan tinatawag pong chamber dun po sa hulmahan ng mga barya siguro po yung tinatawag nilang moldy coins binansagan kasi itong mga moldy coins baka yun yung pinagbatayan nila, yung hulma kasi kung tama yung aking pagkakaintindi, yung translation ng mold
parang hulmahan, mga kabarenatics. Doon po siguro nila ibinata yan. Pero sa aking pong pananaw, mga kabarenatics, ito po mga ganitong klase ng variety coins, yan po ay mga classics double die or distended hobdoubling. Yan po mga kabarenatics. Ano po na susundan nyo lamang po, ng ating pong sinishare sa inyo, mga kabarenatics, kasi naman po, ang hirap lang po, pagpasensyahan nyo po, hawak ko po kasing cellphone, kaya hindi ko rin po masyado maidetalye sa inyo to, kasi po mga kabarenatics, nabali po kasing holder ng ating cellphone, kaya nagmamano-mano ko, ayan, tsaka talagang wala po tayong magandang gamit, again, puro improvise lang po yung aking mga ginagamit. Ma-share ko lang po sa inyo itong mga ganitong klaseng baryan para kung sakaling maghahunt po kayo, meron po kayong maging ideya o maging giya, mapagbabatayan po ninyo pag kayo naghahunt. Pag nakakuha kayo ng baryang ganito, mga kabarenatics, alam niyo po kung paano nyo tawagin, ganun kumbaga. Yan po mga Pinoy Barenatics, sana po naibigan nyo muling ating napaka po nito. Pag meron kayong ganito, lalo na po napakaganda ng kondisyon. May napanood akong vlogger natin na ang ganda ng kondisyon nung hawak niyang ganito, distended hobdoubling. Hindi ko po lang alam kung 2001 din yun o 2002 pero parang 2001 po. Napakaganda ng kondisyon ng hawak ng ganito. Talagang napaka-valuable po ng mga ganun, mga kabarenatics. Ayan po, sana po naibigan nyo to, at huwag nyo po sanang makalimutan mag-share, like and subscribe po sa ating pumunting channel. Again, maraming salamat po, mga Pinoy Barenatics.